Makakasama natin sa linyang telepono si Secretary Jericho Petilla ng Department of Energy. Secretary Petilla, magandang hapon po. Magandang hapon din, Jiggy. Apo, at ito nga po ngayong natukoy na ng DOE yung naging sani ng brownout sa Mindanao. Hindi po ba natanong yung STEAG kung bakit po nagbaba sila ng output at meron ho bang clearance ito sa mga kinaukulan sa ginawa po nilang yon? Una sa lahat, hindi naman ito as if binaba nila. Hindi po nila ito binaba. Kung sabihin na lang natin, nagkaroon ng problema ang planta nila. Ito sa nakikita namin sa lager to, no? Nagkaroon ng problema ang planta nila at bumaba ang output niya. Okay, naging erratic ng konti, tapos dahan-dahan, hindi tuloy-tuloy, hindi in one go. Medyo bumaba ang kanyang output. So ito po kasi malaki ang STEAG 200 megawatts Isa yan sa pinakamalaking planta natin sa Mindanao. Kapag yan ay nagkaroon ng outage, talagang meron tayong problema sa supply. At hindi lang sa supply, kung hindi, it can actually cause, lalo na kung may mga kasabay na iba, it can cause a blackout. At yan nga po ang nangyari dito. Pero inuulit ko, Gigi, bagamat nagka-brownout tayo, nawala yung STEAG, within an hour, kaya nang bumalik lahat ng planta. Lahat ng planta, hydro, pati yung diesel, kaya nang bumalik. Kaya lang, hindi pinayagan na magsabay-sabay bumalik kasi masisira rin yung integrity ng grid. Isa-isa ang pumapasok para magta-traffic yan pag sinabay-sabay mo. So, bumalik naman lahat in 8 hours time. In fact, in 8 hours time, lahat nakabalik na maliban sa STEAG. Apo. At sa ngayon, kumusta na po ang sitwasyon pagdating po sa supply ng kuryente sa Mindanao po? Ang supply natin sa kuryente, kahit na kasi ngayon wala si STEAG, no? Malaki-laki to si STEAG, 200. Kaya ang bawas sa kuryente natin talagang matindi at malaki. Pero ang sinabi ko naman ito, sa 2003 pa, sa tingin ko nga yung mga tao na dingin na kakasabi ko ng pare-parehong explanation. Ang sabi ko, ang mga planta natin, yung itong mga coal-fired plants na mga bago, yung mga sabihin na natin reinforcement para sa Mindanao, darating ito ng 2015. Sinabi ko na ito sa 2013 pa lang. Bakit kamo 2015? May brownout naman ngayon. Kasi ang mga planta para itayo, 4 na taon. Yung iba nga, 7 years itong taon kung may problema. Ito namang mga planta natin sa Mindanao, sinimulan ito ng construction 2011 at ang ating nakaschedule na completion nito is 2015. Hindi naman tayo pwede, Gigi, maghila lang ng, may brownout ngayon. Ako, may brownout. Punta kang hardware, hila ka ng isang coal-fired plant. Wala namang nabibiling ganun. Kailangan talaga i-construct, matagal ito. So, that is the reason why we still have brownouts right now in Mindanao. Nag-warning na po ako nito last year. Secretary, hindi ho ba napapanahon na rin para sa bansa natin na talagang mag-explore sa alternative sources at renewable sources, solar. Meron po mga inventor sa DOST na kumbaga para organic materials yung kaya magpailaw dun sa kanilang mga mini power plants na inimbento. So, ano po ang suporta ng DOE o plano po ng DOE sa mga ganitong alternative at renewable sources para hindi naman masyado dependent sa ganitong mga klase pong power plants? Una sa lahat, Gigi, ini-encourage natin ang renewables. In fact, noon, bago ako pumasok dito, para kumuha ka ng service contract, ang service contract kasi kailangan mo yan pag may renewable ka na planta, no? Umaabot ng 2 taon. Ngayon, kinat down ko yan to 45 days. Sabi ko, 45 days na lang ang application dito ng service contract. Wala na nga bumibisita sa akin na congressman kasi noon nagpapaschedule kasi may nilalakad na service contract para di magtagal, pinapahugot. Ngayon, wala nang hugutan kasi 45 days na lang. Wala na rin bumibisita sa akin na mga congressman. Akala ko pa naman, ako lang talagang sadya nila, yung pala yung service contract. But anyway, ngayon, napaaga na natin ang pag-release ng service contract, marami tayong aplikante. In fact, minomonitor din natin. Kaya lang, Gigi, kailangan rin intindihin natin na ang renewables, may kanya-kanyang presyo.
Okay, ito na lang. Presyohan ko Opo. na lang, Jiggy, ha? Okay. Halimbawa, ang solar is 9 pesos ang generating charge niyan. Kung nagpo-produce niyan ng kuryente, 9 pesos po ang presyo niyan. Papatungan pa yan ng transmission tsaka distribution, baka 3 piso, magiging 12 pesos. Kaya lang, ang binabayad nila ngayon, ang generating charge nila ngayon, pagdating sa hydro, 3 piso lang. Pag pinatungan ng 3 piso sa transmission line tsaka distribution charge, magiging 6 na piso. Kung 12 kesa 9, kahit 12 tsaka 6, mukhang yung tao, sasabihin nila, maganda ang solar, pero hydro ako kasi 6 lang. Ngayon, dating naman tayo sa coal. Mhm. Sa coal naman, mga 5 piso. Papatungan ng 3 piso para sa distribution charge saka transmission, magiging 8 piso. Now, between a coal-fired plant Opo. na 8 piso tsaka solar na 12 pesos, parang aangal yung tao doon sa 12 pesos. Kaya pinag-iisipan rin ng mga kooperatiba na it has to be commercially viable. Papasok tayo dito pero kailangan accepted din ng tao. Oho. At siguro, napakalaking importansya din po nga ng para maging commercially viable siya, malaking magiging role ng pamahalaan para maengganyo po yung mas maraming players para mas mapamura po yung supply. Ang ginagawa natin, hindi lang maraming players kasi pinupush din natin ang renewables, pinupush natin yung commercially viable kasi meron tayong mga hydro na makakapresyo ito. Makakapresyo ng 7 pesos, 6 pesos. Meron tayong mga biomass halimbawa. May alam ako isang biomass sa Jiggy, dyan sa Bukidnon. Parang ano lang yata parang 265 2 pesos 65. So yun, mga ganyan, ini-encourage natin yan. Ang problema lang sa biomass, parang sabi nila, sige, magbibigay kami 265. Mura yan. Mas mura pa sa hydro yan. Kaya lang sabi nila, 2 buwan lang. Sabi ko, bakit? Kasi mauubos na yung kanilang rice husk. Tuwing ani lang, pag sila ay nag-harvest ng bigas o ng sugarcane, yung mga byproducts nun, yun ang binabala nila, ginagawang fuel sa biomass plants nila. Pag naubos na yan, sasabihin nila, tigil muna. Mag-aantay kami ng harvest na naman. Apo. So, may mga mura, may mga options tayo. Talagang tinutulak natin yan kasi kahit ako naman, hindi ako papayag na puro lang tayo coal. So, sinasabayan natin yan. Opo. Opo. Panguling salita po, ano po yung mensahe niyo po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng brownout sa may bahagi po ng Mindanao? Jiggy, for your information, bagamat meron tayong malawakang brownout sa Mindanao, hindi po lahat ng prangkisa ng Mindanao may brownout. Halimbawa, sa Davao Light, may ilaw naman sila. Sa Cagayan, meron. Sa Iligan, sa Bukidnon, sa Fideco, meron. Depende lang po yan sa iyong prangkisa. Kasi meron mga franchise na ganito ang nangyari. Alam nila na ngayong 2014 magkaka-brownout. So ang ginawa nila, naghanda sila. Either bumili sila ng mga genset nila na malalaki o di kaya nangontrata sila sa ibang mga power producer pero may kamahalan ng konti. Kasi ang mga available lang ngayon ng mga power, yung madaling ikabit, yung mga mahal na diesel. Sabi ko naman, ngayon lang yan. Next year, pag 2015 tayo, meron na tayong mura na kuryente. Pero sa ngayon, yung iba nagtsaga muna. So makikita natin, Jiggy, dito, yung ibang areas, wala talaga silang brownout. Pero ang kuryente nila, medyo mas mahal ng konti kesa dun sa may mga brownout. So, tinutulungan rin natin ngayon ang mga kooperatiba na maghanap ng kapartner nila na diesel plant or any other plant na pwedeng magbigay ng kuryente. Kaya lang, yung iba naman sinasabi nila, meron sana dito, Secretary, i-partner mo na, kunin mo na para wala kang brownout. Kaya lang, ang mahal So sabi ko, kayo na mag-isip kasi hindi ko naman kilala yung mga tao nyo. Baka kako wala kayong brownout pero mahal naman ang kuryente, baka naman kayo ay pagbabatuhin. So sabi ko, timbangin nyo na maigi because we can give you the options. Maghahanap kami ng supply. Unfortunately, at this time, ang supply na available natin, medyo may kamahalan because these are diesel plants, yung madaling itayo. So, we are continuing to give options para sa mga kababayan natin. Pero ako'y humihingi rin ng konting patience sa ating mga kapatid sa Mindanao. Pero in the long run, Jiggy, talagang ginagawa natin ito ng paraan. Hindi po diesel ang solusyon dito, kundi
yung mga lalaking planta na papasok sa 2015. Apo. Secretary, isang tanong na lang po. No? Doon po sa nabanggit kahapon ni Senator Osmeña na i-quote ko po, poor manager kayo at yung isip nyo po ay nasa politika. Ano po ang masasabi nyo po rito? Ang masasabi ko lang dyan, Jiggy, is nire-respeto ko kung ano man ang mungkahin ng ating senador. Bagamat na-accept ko na to, Jiggy, na pag ikaw ay nagtrabaho sa gobyerno, talagang mahirap i-satisfy lahat. Meron talagang kukontra pag ikaw ay nasa gobyerno. Sa totoo lang, isa na dyan yung asawa ko. Sinasabi parati, anong ginagawa mo dyan? Dito ka na sa private sector. Mas tahimik ang buhay natin. Pero sabi ko naman, hanggat kailangan tayo, mananatili tayo dito, but on the condition na ang presidente naman may tiwala sa atin. Mahirap naman kung mananatili tayo dito tapos ang presidente walang tiwala. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Energy Secretary Jericho Petilla, maraming pong salamat. Maraming salamat din, Jiggy.